Ang mga sumasakay ng motorsiklo ay dapat may pangangalaga at maingat. Dapat silang magsuot ng A. Mga helmet na pang-construction. B. Mga crash helmet. C. Sombrero ng pulis o guwantes. Tamang sagot, letter B, mga crash helmet. Nais mong kumaliwa sa crossing na may berdeng ilaw na tumuturo pakaliwa. Maaari ka pa rin bang magpatuloy? A. Oo. Maaari kang lumiko pakaliwa. B. Hindi ka maaaring lumiko pakaliwa. C. Hindi. Maghintay hanggang maging dilaw ang ilaw pantrapiko. Tamang sagot, letter A. Oo, maaari kang lumiko pakaliwa. Ang road rage ay marahas na galit sanhi ng stress at pagkabigo sa pagmamaneho ng sasakyang demotor. Sa mahirap na kalagayan, lalo na kung ang driver ay nakakaranas ng A. Matinding trapiko o gridlock. B. Kaligayahan at kagalingan. C. Maluwag na daloy ng mga sasakyan sa daan na karaniwang maraming dumadaang sasakyan. Tamang sagot, letter A. Matinding trapiko o gridlock. Ang maramihang linya ng paglalakbay sa parehong direksyon ay nahahati ng anong kulay na linya sa daan? A. Pula. B. Orange. C. Puti. Tamang sagot, letter C. Puti. Lumapit ka sa isang kantong hindi gumagana ang ilaw trapiko. Isang traffic enforcer ang nagbibigay ng signal na ito. Dapat mo ito A. Huminto sa linya ng paghinto. B. Iiwan lang. C. Itigil ang antas sa braso ng nakakasakit. Tamang sagot, letter A. Huminto sa linya ng paghinto. Ano ang dapat gawin ng driver kung siya ay nasa loob na ng interseksyon nang biglang maging dilaw ang ilaw pantrapiko? A. Bagalan ng takbo upang hayaan ang ibang mga sasakyan na makatawid. B. Otomatikong huminto sa kalsada. C. Ang driver ay maaaring magpatuloy ng maingat. Tamang sagot, letter C. Ang driver ay maaaring magpatuloy ng maingat. Ayon sa mga sumusunod, alin ang hindi ipinagbabawal ng Anti-Distracted Driving Act? A. Pagbabasa ng e-books o email. B. Pagpapadala o pagbabasa ng mensahe mula sa iyong mobile device. C. Paggamit ng hands-free devices. Tamang sagot, letter C. Paggamit ng hands-free devices. Ang traffic sign na no stopping ay nangangahulugan na A. Maaari kang huminto sandali kung magsasakay o magbababa ng pasahero ng mabilis. B. Hindi maaaring huminto maliban kung tatanggap ng tawag. C. Hindi ka maaaring huminto maliban kung pinapahinto ng traffic enforcers. Tamang sagot, letter C. Hindi ka maaaring huminto maliban kung pinahihinto ng traffic enforcers. Ano ang dapat mong gawin bago bumago ng mga daan? A. Gumawa ng signal. B. Suriin ang trapiko sa unahan. C. Suriin sa salamin kung may trapiko sa likod. Tamang sagot, letter A. Gumawa ng signal. Ang isang putol-putol na puting linya sa 200 na kalsada ay A. Walang mag-o-overtake. B. Pagdaan o pag-o-overtake ay maaaring gawin kahit anong oras. C. Naghahati sa trapiko na gumalaw sa magkabilang direksyon. Tamang sagot, letter C. Naghahati sa trapiko na gumalaw sa magkabilang direksyon. Ang driver ay nararapat laging magbigay ng daan sa mga sasakyang may blinkers at sirena na nakabukas dahil sila ay A. Malalaking sasakyan. B. Maliliit na sasakyan. C. Sasakyang tumutugon sa gipit na kalagayan o emergency. Tamang sagot, letter C. Sasakyang tumutugon sa gipit na kalagayan o emergency. Ang mga signal sa pagliko ay dapat gamitin
A. Bago umalis sa interseksyon. B. Habang patungo sa interseksyon. C. Bago lumiko sa interseksyon. Tamang sagot, letter C. Bago lumiko sa interseksyon. Kapag papalapit sa interseksyong may karatulang nagsasabing magpadaan o yield, kailangang A. Huminto bago pumasok sa interseksyon. B. Bagalan ng takbo pagkatapos ay pumasok sa interseksyon kung ligtas. C. Pumasok agad sa interseksyon. Tamang sagot, letter B. Bagalan ng takbo pagkatapos ay pumasok sa interseksyon kung ligtas. Ang mga traffic sign, traffic signal, mga babala at pavement markings ay para sa A. Motorista lamang. B. Lahat ng gumagamit ng kalsada. C. Mga taong dumadaan lamang. Tamang sagot, letter B. Lahat ng gumagamit ng kalsada. Ano ang susunod sa kulay na ito? A. Asul. B. Berde. C. Pula. Tamang sagot, letter C. Pula. Alin sa mga sumusunod ang hindi ligtas na lugar sa paglusot o pag-overtake? A. Kapag papalapit sa tulay o kurbada. B. Sa intersection. C. Lahat ng sagot. Tamang sagot, letter C. Lahat ng sagot. Ano ang nararapat gawin kung may sasakyang nag-o-overtake sa iyo? A. Bilisan ng takbo upang walang makapag-overtake. B. Panatilihin ang bilis ng takbo. C. Tapakan ng preno at hayaang makalampas ang sasakyang nag-o-overtake. Tamang sagot, letter B. Panatilihin ang bilis ng takbo. Ang ibig sabihin ng kumikislap na pulang ilaw ay A. Huminto. B. Pagpatuloy. C. Bagalan ng takbo. Tamang sagot, letter A. Huminto. Ano ang dapat gawin kung basa ang kalsada? A. Bilisan ng takbo. B. Magpatuloy sa pagliko-liko. C. Bagalan ng takbo. Tamang sagot, letter C. Bagalan ng takbo. May nag-iintay na makatawid sa tawiran ng taong naglalakad. Nakatayo pa sila sa may semento. Ano ang gagawin mo? A. Bilisan bago sila makapunta sa tawiran. B. Huminto, hayaan silang makatawid at maghintay. C. Huwag pansinin ang mga ito habang sila ay nasa bangketa pa. Tamang sagot, letter B. Huminto, hayaan silang makatawid at maghintay. Ano ang pinakamabuting alituntuning pangkaligtasan habang ikaw ay nagmamaneho? A. Huwag ipilit ang karapatan sa daan. B. Bumusina upang igiit ang iyong karapatan sa daan. C. Laging igiit ang karapatan sa daan. Tamang sagot, letter A. Huwag ipilit ang karapatan sa daan. Ang mga signs na bilog, nakabaligtad na tatsulok, o octagonal at may pulang kulay na hangganan o red color na border ay tinatawag na A. Mga palatandaan ng regulasyon. B. Mga warning sign. C. Mga palatandaan na nagbibigay sa kaalaman. Tamang sagot, letter A. Mga palatandaan ng regulasyon. Kapag ang sasakyang nakaharap sa iyo ay may nakakasilaw na ilaw na bumubulag sa iyong paningin, ano ang gagawin mo? A. Buksan ang iyong headlight ng nakakasilaw. B. Huwag tumingin sa nakakasilaw na ilaw. Tumingin ng mabilis sa kanang bahagi ng daan. C. Tumingin sa nakakasilaw na ilaw. Tamang sagot, letter B. Huwag tumingin sa nakakasilaw na ilaw, tumingin ng mabilis sa kanang bahagi ng daan. Ano ang ibig sabihin ng sign ng trapiko sa kalsada na yield the right of way? Ay A. Baliktad na tatsulok. B. Patayong tatsulok. C. Pahiga na tatsulok. Tamang sagot, letter A. Baliktad na tatsulok. Ano ang ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? A. Bawal pumasok. B. Umpisa ng tinakdang bilis. C. Katapusan ng tinakdang bilis. Tamang sagot, letter C. Katapusan ng tinakdang bilis.
Ang mga linya, simbolo at mga salitang nakapinta sa kalsada ay tinatawag na A. Mga traffic signal, B. Pavement markings, C. Traffic hazards. Tamang sagot, letter B. Pavement markings. Ilang araw bago asikasuhin ang paglabag na batas trapiko sa LTO upang maiwasan ang pagkakasuspindi. A. Sa loob ng 15 araw. B. Sa loob ng 10 araw. C. Sa loob ng 30 araw. Tamang sagot, letter A. Sa loob ng 15 araw. Ayon sa RA number 10666 o Children's Safety on Motorcycle Act, naaabot o nayayakap dapat ng batang angkas ang baywang ng driver. Komportableng na itatapak ang paa sa footpeg at A. Hindi dapat bababa sa 5 talampakan ang taas. B. Kinakailangang nakasuot ng standard protective helmet. C. Kinakailangan may pahintulot ng magulang. Tamang sagot, letter B. Kinakailangan nakasuot ng standard protective helmet. Kapag lumiko mula sa isang interseksyon papunta sa one-way na kali, alin ang linya na dapat mong piliin? A. Kapag lumiko sa kanan, manatili sa kanan na linya. B. Kapag lumiko pa kanan, manatili sa pinakaloob na daan. C. Kapag lumiko sa kanan, manatili sa kaliwang linya. Tamang sagot, letter A. Kapag lumiko sa kanan, manatili sa kanang linya. Kapag lumiliko sa kanan, dapat mong A. Manatili sa iyong linya saka isignal ang iyong pagliko sa kanan kahit 30 metro bago mo gawin ang pagliko. B. Manatili sa kaliwang linya ng daan saka isignal ang iyong pagliko sa kanan kahit 15 metro bago gawin ang pagliko. C. Manatili sa kanang linya ng daan saka isignal ang iyong pagliko sa kanan kahit 15 metro bago mo gawin ang pagliko. Tamang sagot, letter A. Manatili sa iyong linya saka isignal ang iyong pagliko sa kanan kahit 30 metro bago mo gawin ang pagliko. Ang karatula sa limitasyon sa mga daan ay dapat ituro na A. Ang inirerekomenda na bilis sa pinaka hindi maayos na kondisyon ng daan at panahon. B. Ang inirerekomenda na bilis sa pinakamaayos na kondisyon ng daan at panahon. C. Ang inirerekomenda na bilis sa kahit anong kondisyon ng daan at panahon. Tamang sagot, letter B. Ang inirerekomenda na bilis sa pinakamaayos na kondisyon ng daan at panahon. Pinahihintulutan ng Temporary Operator's Permit o TOP ang nahuling driver na nagmamaneho ng sasakyan sa loob ng hindi lalampas sa A. 72 na oras. B. 1 linggo. C. 15 araw. Tamang sagot, letter A. 72 na oras. Sino ang prioridad sa interseksyon kung may dalawang sasakyan na dumating ng sabay sa 90-degree na posisyon? A. Ang sasakyang nasa kaliwa ang prioridad. B. May prioridad ang higit na malaking sasakyan. C. Ang sasakyang nasa kanan ang may prioridad. Tamang sagot, letter C. Ang sasakyang nasa kanan ang may prioridad. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Papasok sa sangandaan. B. Sasanib sa trapiko, pagpasok sa sangandaan. C. Pagpasok sa sangandaan na may kalsada sa gilid. Tamang sagot, letter B. Sasanib sa trapiko, pagpasok sa sangandaan. Maaari ka bang manatili sa loob ng interseksyon? A. Kung ang ilaw pantrapiko ay kulay pula. B. Kung ikaw ay nakatigil. C. Hindi. Ang interseksyon ay nararapat na maluwag sa lahat ng oras. Tamang sagot, letter C. Hindi. Ang interseksyon ay nararapat na maluwag sa lahat ng oras. Lumapit ka sa isang interseksyon na may isang hanay ng mga signal ng trapiko. Ang mga signal ay blanco. Ano ang dapat mong gawin? A. Ituring ang mga interseksyon na mayroon pa ring pangapalatandaan ng stop sa lahat ng direksyon. B. Huminto sa interseksyon na parang mayroon kang isang pulang ilaw.
C. Pabagalin at maghanda upang magbigay daan sa anumang trapiko sa unahan. Tamang sagot, letter A. Ituring ang mga interseksyon na mayroon pa ring mga palatandaan ng stop sa lahat ng direksyon. Ang yellow box, pavement markings, ay ipininta sa loob ng interseksyon na walang sasakyan ang A. Pinahihintulutang dumaan, B. Pinahihintulutang bumusina, C. Pinahihintulutang huminto. Tamang sagot, letter C. Pinahihintulutang huminto. Paano maiwasan ang maaksayang paggamit ng gasolina? A. Punuin ng gasolina ang saddle at top box. B. Bihira lamang napatingnan ang kondisyon ng sasakyan. C. Napapatingnan ng wasto at napapanatili ang kondisyon ng sasakyan. Tamang sagot, letter C. Napapatingnan ng wasto at napapanatili ang kondisyon ng sasakyan. Mas delikado na lumiko sa kaliwa kaysa sa kanan dahil A. Ang kalsada ay mas madaming linya. B. Mas mabilis ang mga sasakyan mula sa kaliwa. C. Kailangan mong maging maingat sa mga sasakyan galing sa kaliwa o kanan na parte ng daan. Tamang sagot, letter B. Mas mabilis ang mga sasakyan mula sa kaliwa. Kapag ang driver ay nakalabag ng pangatlong ulit sa RA number 10666 sa safety aboard motorcycle, ang kanyang lisensya ay masususpindi ng gaano katagal? A. 1 taon. B. Pagkatanggal habang buhay. C. 1 buwan. Tamang sagot, letter C. 1 buwan. Ano ang dapat mong gawin sa kumikislap na dilaw na trapikong ilaw? A. Ang signal na ito ay nagsasabi na hindi ka makakaliko sa sangang daan kaya dumiretso ka lang. B. Magmaneho ng maingat para iyong giveaway sign. C. Huminto, magbigay daan at magpatuloy kapag ligtas. Tamang sagot, letter B. Magmaneho ng maingat para iyong giveaway sign. Saan hindi maaaring magparada ng sasakyan? A. 7 metro mula sa interseksyon. B. 6 na metro mula sa interseksyon. C. 8 metro mula sa interseksyon. Tamang sagot, letter B. 6 na metro mula sa interseksyon. Ano ang kailangan mong gawin kung masundan mo ang truck na may ganitong kumukurap na senyas sa kanyang likuran? A. Magmaneho papalayo sa truck. B. Dumaan sa kanang linya. C. Dumaan sa kaliwang linya. Tamang sagot, letter C. Dumaan sa kaliwang linya. Ano ang magiging resulta ng hindi pagpatay ng signal light matapos lumiko mula sa interseksyon? A. Makakapagpalito sa lahat ng nasa daan. B. Makakapagpalito sa lahat ng motorista. C. Makakapagpalito sa mga tagapagpatupad ng batas pantrapiko. Tamang sagot, letter A. Makakapagpalito sa lahat ng nasa daan. Ano ang pinakamainam na paraan sa pagbibigay ng karapatan dumaan? A. Pagbibigay ng daan. B. Pagpapabilis ng pag-andar. C. Ang unang dumating, ang unang pagbibigyan. Tamang sagot, letter A. Pagbibigay ng daan. Kailan mo dapat tingnan ang level ng langis ng makina ng sasakyan? A. Kapag mainit ang makina. B. Kapag umaandar ang makina. C. Kapag malamig na ang makina. Tamang sagot, letter C. Kapag malamig na ang makina. Ano ang pinakamabuting gawin kung ikaw ay naimbitahan sa hapunan at alam mong ikaw ay magmamaneho pa uwi? A. Kumain ng mainit na pagkain at uminom ng alak. B. Iwasang paghalu-haluin ang mga alak na iniinom. C. Huwag uminom ng anumang alak. Tamang sagot, letter C. Huwag uminom ng anumang alak. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay dumating sa interseksyon na may sirang signal pantrapiko? A. Ipagpalagay na ang interseksyon ay nakasenyas ng hinto sa lahat ng direksyon. B. Bilisan ng takbo. C. Bagalan ng takbo at hintayin ang traffic enforcers.
Tamang sagot, letter A. Ipagpalagay na ang interseksyon ay nakasenyas ng hinto sa lahat ng direksyon. Ano ang isinasaad sa batas na dapat mong sundin kapag papalapit sa isang interseksyon na may stop sign? A. Magbigay ng daan kung kinakailangan sa mga sasakyan na papalapit mula sa kaliwa hanggang kanan. B. Itigil at magpatuloy kapag ligtas na gawin ito. C. Pabagalin ang sasakyan at magpatuloy kapag ligtas na gawin ito. Tamang sagot, letter B. Itigil at magpatuloy kapag ligtas na gawin ito. Hindi maaaring pumarada o huminto ang driver sa tabi ng kalsada na may nakasulat na stop sign kung ito ay sakop ng A. 3 metro, B. 5 metro, C. 6 na metro. Tamang sagot, letter C, 6 na metro. Ano ang dapat mong gawin kapag nagmamaneho sa highway na may maraming lubak? A. Bilisan ng takbo. B. Bagalan ng takbo. C. Palaging lumipat ng daan o lane. Tamang sagot, letter B, bagalan ng takbo. Anong senyas pantrapiko na kung babaliwalain ay may kaakibat na parusa? A. Regulatory signs. B. Warning signs. C. Informative signs. Tamang sagot, letter A, regulatory signs. Ano ang ibig sabihin ng pavement marking na ito? A. Bawal pumarada. B. Bawal mag-overtake ang trailer. C. Linyang naghihiwalay sa magkasalubong na direksyon. Tamang sagot, letter C, linyang naghihiwalay sa magkasalubong na direksyon. Ang traffic light ay nagpalit mula sa berde padilaw habang pasangandaan ka. Ano ang dapat mong gawin? A. Magpatuloy lang sa iyong kasalukuyang bilis. B. Huminto kahit nasa sangandaan. C. Huminto bago magsangandaan. Tamang sagot, letter C, huminto bago magsangandaan. Kung ikaw ay nasa ilalim ng impluwensya ng inuming nakakalasing habang nagmamaneho, malamang na ikaw ay A. Makakapagdesisyon ng mahusay. B. Makakapag-isip ng mahusay. C. Mabagal ang reaksyon. Tamang sagot, letter C, mabagal ang reaksyon. Magkano ang parusa para sa pangalawang opensa ng RA number 10666 o Children's Safety on Motorcycle Act of 2015? A. 1,000 piso. B. 5,000 piso. C. 7,000 piso. Tamang sagot, letter B, 5,000 piso. Habang nagmamaneho ay may ginagawang daan. May pansamantala na pinakamataas na limitasyong bilis na nakaratula. Ano ang gagawin mo? A. Sumunod. B. Hindi susunod. C. Sumunod lang kapag makitid ang daan. Tamang sagot, letter A, sumunod. Alin ang tamang pagkakasunod-sunod ng traffic light? A. Pula, berde. Dilaw, berde. Berde, pula. B. Pula, berde. Dilaw, pula. Pula, dilaw. C. Pula, berde. Berde, dilaw. Dilaw, pula. Tamang sagot, letter C. Pula, berde. Berde, dilaw. Dilaw, pula. Kapag nasa sangandaan at nakita ng driver na mula dilaw o yellow light signal ay nagpalit ito sa pula o red ay A. Magmamabagal ito para hayaan ang ibang sasakyan na magpatuloy. B. Hihinto ito sa daan. C. Magpapatuloy ito sa intersection kahit ang ilaw ay pula. Tamang sagot, letter C. Magpapatuloy ito sa intersection kahit ang ilaw ay pula. Maaari kang magmaneho sa pathway A. Kapag walang taong naglalakad. B. Papasok sa isang pag-aari. C. Para maka-overtake sa mabagal na daloy ng trapiko. Tamang sagot, letter B. Papasok sa isang pag-aari. Ang RA number 10666 o Safety Children
aboard motorcycle na nagbabawal sa bata na sumakay sa mga pampublikong kalsada kung saan may mabigat na dami ng sasakyan. Merong mataas na kakapalan ng mabilis na paglipat ng mga sasakyan kung saan ang limit A. Ang paa ng sakay na bata ay komportableng naaabot ang karaniwang pedal ng motorsiklo. B. Ang mga bisig ng bata ay umabot at nahahawakan na ang baywang ng driver ng motorsiklo. C. Isakay ang bata sa motorsiklo na ang paa ay hindi maabot ang pedal. Tamang sagot, letter C. Isakay ang bata sa motorsiklo na ang mga paa ay hindi maabot ang pedal. Kung liliko pa kanan, nararapat na A. Bagalan ng takbo, manatili sa pinakalabas na bahagi ng daan at mag-signal upang lumiko sa kanan. B. Manatili sa kaliwang daan ng kalsada at mag-signal upang lumiko sa kanan 15 metro bago lumiko. C. Manatili sa kanang daan ng kalsada at mag-signal upang lumiko sa kanan 30 metro bago lumiko. Tamang sagot, letter A. Bagalan ng takbo, manatili sa pinakalabas na bahagi ng daan at mag-signal upang lumiko sa kanan. Ano ang ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? A. Bawal pumasok ang mga sasakyang 30 taong ang edad. B. Pinakamababa na itinakdang bilis. C. Katapusan ng pinakamataas na itinakdang bilis. Tamang sagot, letter C. Katapusan ng pinakamataas na itinakdang bilis. Upang makapagmaneho sa kalsada, kinakailangang nakahanda ang mga ganitong dokumento. A. Lisensya at rehistro ng sasakyan ng driver. B. Valid na lisensya ng driver, sertipiko ng pagrehistro, at kasalukuyang opisyal na resibo ng sasakyan. C. Sertipiko ng public convenience. Tamang sagot, letter B. Valid na lisensya ng driver, sertipiko ng pagrehistro, at kasalukuyang opisyal na resibo ng sasakyan. Sino ang responsable para siguraduhin hindi sobra sa dami ang nakasakay sa sasakyan? A. Ang driver ng sasakyan. B. Ang nagpapasakay sa sasakyan. C. Ang may-ari ng sasakyan. Tamang sagot, letter A. Ang driver ng sasakyan. Ano ang dapat mong gawin kung pinapatakbo ka ng pulis pantrapiko kahit na pula na ang traffic light o senyas na nagpapahinto? A. Hindi ka dapat sumunod sapagkat kung susunod ka ay uhuhulihin ka. B. Dapat kang sumunod. C. Hindi mo dapat pansinin ang pulis pantrapiko at hintayin ang traffic light na magberde. Tamang sagot, letter B. Dapat kang sumunod. Ano ang dapat gawin ng isang driver kung siya ay dadaan sa isang kalye na maraming tao na tumatawid? A. Bagalan ng takbo, maging alerto o maingat at tignan kung ligtas ang pagdaan. B. Magpatuloy sa normal na bilis ng takbo. C. Bumusina at pailawin ang mga headlight. Tamang sagot, letter A. Bagalan ng takbo, maging alerto o maingat at tingnan kung ligtas ang pagdaan. Ano ang maximum at pinahintulutang lapad ng saddle box o bag? A. 14 na pulgada mula sa magkabilang gilid. B. 16 na pulgada mula sa magkabilang gilid. C. 18 pulgada mula sa magkabilang gilid. Tamang sagot, letter A, 14 na pulgada mula sa magkabilang gilid. Taong may kapansanan ay maaaring magkaroon ng lisensya sa pagmamaneho kung A. Nakasulat sa lisensya ang kanyang karamdaman. B. Nakasulat sa student permit ang kanyang karamdaman. C. May kasamang kwalipikadong nagtuturo. Tamang sagot, letter A. Nakasulat sa lisensya ang kanyang karamdaman. Sa aling sitwasyon maaaring gamitin ang telepono habang nagmamaneho ng sasakyan? A. Kung ito ay mahalagang tawag. B. Kung magaan ang trapiko. C. Wala sa itaas. Tamang sagot, letter C. Wala sa itaas. Bakit may nakalagay na rumble strips sa mga kalsada? A.
upang matulungan kang mapanatili ang tamang distansya. B. Upang matulungan kang pumili ng tamang lane. C. Upang matawag ang iyong kamalayan sa bilis ng iyong takbo. Tamang sagot, letter C. Upang matawag ang iyong kamalayan sa bilis ng iyong takbo. Maiiwasan at mababawasan ang mga aksidente sa kalsada kung A. Hindi binabalewala ng mga driver ang mga senyas pantrapiko na naroroon sa mga partikular na lugar. B. Ganap na binabaliwala ng mga driver ang mga senyas pantrapiko na naroroon sa partikular na lugar. C. Hindi pinapansin ng mga driver ang mga senyas pantrapiko sa mga partikular na lugar. Tamang sagot, letter A. Hindi binabaliwala ng mga driver ang mga senyas pantrapiko na naroroon sa mga partikular na lugar. Saan mo makikita ang senyas trapiko na ito? A. Bago makarating sa tulay. B. Bago magpalit ng linya. C. Sa haligi ng tulay tawiran. Tamang sagot, letter C. Sa haligi ng tulay tawiran. Kung walang pananda sa daan o pavement markings, ikaw ay nararapat magmaneho. A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. B. Kahit saang bahagi ng kalsada. C. Sa gitna ng kalsada. Tamang sagot, letter A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. Ayon sa RA number 4136, anong bahagi ng sasakyan ang ipinagbabawal na putulin o tanggalin? A. Kable ng preno. B. Accelerator cable. C. Muffler. Tamang sagot, letter C. Muffler. Kapag ang paglabag sa RA number 10666 sa Safety Children Aboard Motorcycle ay magresulta ng kamalayan o pinsala, ano ang ipapataw na parusa sa motorcycle rider o operator nito? A. 1 taon na pagkakakulong ng walang ibibigay na pagkiling ayon sa Revised Penal Code 1. B. 6 na buwan na pagkakakulong. C. 5 buwan na pagkakakulong. Tamang sagot, letter A. 1 taong na pagkakakulong na walang ibibigay na pagkiling ayon sa Revised Penal Code 1. Saan mo nararapat iposisyon ang iyong sasakyan kung ikaw ay nagpaplanong lumiko sa kaliwa sa isang maliit na kalsada? A. Sa gitna ng kalsada. B. Sa pinakakanang bahagi ng kalsada. C. Sa pinakakaliwang bahagi ng kalsada. Tamang sagot, letter C. Sa pinakakaliwang bahagi ng kalsada. Ano ang maximum na sukat ng pinasadyang top box ng motorsiklo? A. 3 feet by 3 feet by 3 feet. B. 2 feet by 2 feet by 2 feet. C. 1.5 feet by 1.5 feet by 1.5 feet. Tamang sagot, letter B. 2 feet by 2 feet by 2 feet. Aling lane ang dapat mong piliin matapos kang lumiko sa pakanan mula sa interseksyon patungong one-way street? A. Manatili sa pinakakanan na lane. B. Manatili sa pinakaloob na lane. C. Manatili sa gitna ng kalsada. Tamang sagot, letter A. Manatili sa pinakakanan na lane. Ano ang maximum na parusa para sa paulit-ulit na paglabag sa RA number 10666 o Children's Safety on Motorcycle Act? A. Pagkabilanggo ng 6 na taon. B. Multang 50,000 pesos. C. Pagbawi ng driver's license. Tamang sagot, letter C. Pagbawi ng driver's license. Sakay ng manual clutch backbone na motorsiklo, may asong biglang tumawid sa iyong daan. Aling paa ang dapat mong gamitin upang matamo ang maximum na preno upang hindi masagasaan ang aso? A. Kaliwa. B. Kanan. C. Pareho. Tamang sagot, letter B. Kanan. Ano ang ibig sabihin ng ilaw trapiko na ito? A. Humanda sa paghinto. B. Huminto kapag nagpalit ng pula. C. Huminto kung kinakailangan. Tamang sagot, letter A. Humanda sa paghinto.
Mga sumusunod ang nakalarawan. A. Madulas na kalsada. B. Bako-bakong kalsada. C. Matarik na kalsada. Tamang sagot, letter B, bako-bakong kalsada. Ang pangunahing layunin ng pagtingin sa harapan habang nagmamaneho ay A. Upang tingnan kung may traffic enforcers. B. Upang tingnan ang daloy ng trapiko sa unahan at mga pagbabago sa kondisyon ng daan. C. Upang tingnan kung may aksidente. Tamang sagot, letter B. Upang tingnan ang daloy ng trapiko sa unahan at mga pagbabago sa kondisyon ng daan. Higit na mapanganib lumiko sa kaliwa kaysa sa kanan dahil A. Higit na maraming tao sa daan o lane ang kalsada. B. Ang sasakyang galing sa kabilang direksyon ay higit na mabilis. C. Higit na maraming nagtitinda sa kanang bahagi ng kalsada. Tamang sagot, letter B. Ang sasakyang galing sa kabilang direksyon ay higit na mabilis. Pwede kang mag-overtake kapag ang highway ay may dalawang linya ng A. Hiwa-hiwalay na puting linya. B. Puting linyang tuloy-tuloy. C. Dilaw na linyang tuloy-tuloy. Tamang sagot, letter A. Hiwa-hiwalay na puting linya. Ang U-turn ay ginagamit upang lumipat sa kabilang direksyon. Alin sa mga sumusunod ang hindi pinahihintulutan? A. Pag-U-turn sa pandalawahang daanan na hinahati ng putol-putol na puting linya. B. Pag-U-turn ayon sa patnubay ng traffic enforcers. C. Pag-U-turn sa lane na may dobleng buong guhit na dilaw. Tamang sagot, letter C. Pag-U-turn sa lane na may dobleng buong guhit na dilaw. Sa gabi, nakita mo na may tao naglalakad na nakasuot na nagre-refleksyon na damit at may dalang matingkad na pulang ilaw. Ano ang ibig sabihin nito? A. Papalapit ka sa accident black spot. B. Papalapit ka sa ginagawang kalsada. C. Papalapit ka sa organisadong paglalakbay. Tamang sagot, letter C. Papalapit ka sa organisadong paglalakbay. Kung kakaliwa, saan dapat nakaposisyon ang iyong motorsiklo? A. Sa pinakamalapit na kurbada ng highway. B. Sa pinakamalapit sa gitna ng highway. C. Sa pinakamalapit sa gilid na linya ng highway. Tamang sagot, letter B. Sa pinakamalapit sa gitna ng highway. Bilang isang driver, ikaw ay higit na makakapagdulot ng pinsala sa kapaligiran sa pamamagitan ng A. Pagpapatakbo ng maturin. B. Pumili ng sasakyan na matipid sa gasolina. C. Regular na pagpapatingin at pagme-maintain ng iyong sasakyan. Tamang sagot, letter A. Pagpapatakbo ng maturin. Paano mo itatapon ang langis ng makina ng motorsiklo na nagamit na? A. Itapon ito ng maayos sa pamamagitan ng pagbuhos nito sa sahig. B. Itapon ng maayos sa pamamagitan ng pagdala sa mga oil change facilities. C. Itapon ito ng maayos sa pamamagitan ng paglagay nito sa iyong basurahan. Tamang sagot, letter B. Itapon ito ng maayos sa pamamagitan ng pagdala sa mga oil change facilities. Dumating ka sa krus na daan at gusto mong lumiko sa kaliwa at mayroon kang berdeng araw na ilaw. Makakatuloy ka ba? A. Oo, makakaliko ka dahil walang ibang sasakyan ang pwedeng pumasok sa sangandaan. B. Hindi. Hindi ka makakaliko maliban na lang kung mayroon kang green left pointing arrow. C. Oo, makakaliko ka sa kaliwa ngunit kailangan mo pa ring magbigay daan sa taong naglalakad at trapiko. Tamang sagot, letter A. Oo, makakaliko ka dahil walang ibang sasakyan ang pwedeng pumasok sa sangang daan. Nagmamaneho ka hanggang sa isang intersection at nakita mo ang senyas na ito. Ano ang dapat mong gawin? A. Mapanatili ang bilis dahil ang lahat ng trapiko sa unahan ay dapat magbigay sa iyo. B. Dumating sa isang kumpletong paghinto at magpatuloy pagkatapos ng pagbibigay sa anumang mga naglalakad at trapiko. C.
Pabagalin at maganda na magbigay sa anumang naglalakad at trapiko sa unahan. Tamang sagot, letter C. Pabagalin at maghanda na magbigay sa anumang naglalakad at trapiko sa unahan. Ang asul na traffic light ay may nakasulat na 60 km per oras. Ano ang gagawin mo? A. Magmaneho sa maximum na bilis na 60 km per oras. B. Magmaneho sa minimum na bilis na 60 km per oras. C. Magmaneho ng 60 minuto kada kilometro. Tamang sagot, letter B. Magmaneho sa minimum na bilis na 60 km per oras. Ang U-turn ay ginagamit para baguhin ang direksyon. Alin sa mga sumusunod ang pinapayagan? A. Kung saan walang U-turn sign na nakalagay. B. Sa one-way na kalye. C. Kung walang sasakyan na paparating sa kabilang panig na magresulta ng sagabal o masamang aksidente. Ang tamang sagot, letter C. Kung walang sasakyan na paparating sa kabilang panig na magresulta ng sagabal o masamang aksidente. Ano ang ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? A. One-way. B. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. C. Pagtatapos ng kalsada sa unahan. Tamang sagot, letter A, one-way. Magkano ang ipinapataw na multa sa unang opensang paglabag sa RA number 10666 sa Safety Children Aboard Motorcycle? A. 1,500. B. 3,000 pesos. C. 5,000 pesos. Tamang sagot, letter B, 3,000 pesos. Ang kumikislap na berdeng ilaw ay nangangahulugang A. Hinto. B. Magpatuloy na may pag-iingat. C. Bagalan at maghanda sa paghinto kung saan tatawid ang tao naglalakad. Ang tamang sagot, letter B, magpatuloy ng may pag-iingat. Sino ang partikular na hindi kasama sa RA number 10666? A. Batang nangangailangan agad ng atensyong medikal. B. Batang kailangan pumunta sa paaralan. C. Lahat ng nabanggit. Tamang sagot, letter A. Batang nangangailangan agad ng atensyong medikal. Kapag kailangan mo ng salamin sa mata para makakita ng maayos, kailan mo dapat ito isuot? A. Sa pangit na panahon. B. Sa mabigat na daloy ng trapiko. C. Kapag nagmamaneho. Tamang sagot, letter C. Kapag nagmamaneho. Ano ang nararapat mong gawin kung ikaw ay umiinom ng mga gamot na maaaring makaapekto sa iyong pagmamaneho? A. Humingi ng payo sa doktor bago magmaneho. B. Magmaneho lamang kung may kasamang lisensyadong driver. C. Limitahan ang pagmamaneho sa umaga. Tamang sagot, letter A. Humingi ng payo sa doktor bago magmaneho. Sa basang daan, dapat kang A. Patuloy na paggewang. B. Magmabagal. C. Dagdagan ng iyong bilis. Tamang sagot, letter B. Magmabagal. Kapag naunahan ka ng kotse, ano ang dapat mong gawin? A. Dagdagan ang bilis upang hindi ka maabutan. B. Manatili sa kasalukuyang bilis. C. Pindutin ang preno at hayaan na mauna ang sasakyan. Tamang sagot, letter B. Manatili sa kasalukuyang bilis. Nagpaplano ka ng mahabang paglalakbay. Kailangan mo pa bang magplano ng mga pahinga? A. Hindi. Hindi ka masyadong mapapagod kapag nakarating ka kaagad. B. Hindi. Pagpapagasolina lamang ang kailangan. C. Oo, makakatulong ito sa konsentrasyon. Tamang sagot, letter C. Oo, makakatulong ito sa konsentrasyon. Din sa mga sumusunod ang nakalarawan. A. Matarik ang kalsada. B. Sirang kalsada. C. Ilog. Tamang sagot, letter C. Ilog. Ang dalawang highway na iyong pupuntahan ay makitid na daan. Dapat kang A. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. B. Dumiretso agad at huwag alalahanin ang tungkol sa karapatan sa daan. C.
Maghintay ng iba pang mga sasakyan at sundan ang mga ito. Tamang sagot, letter A. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Tama ba na ang mga direksyon na binibigay ng mga traffic enforcers ay naaayon sa traffic sign, traffic signal at pavement markings? A. Mali. B. Tama. C. Tama. Pasubaling ang traffic enforcer ay may ranggo. Ang tamang sagot, letter B, tama. Aksidente kang nakabangga ng taong naglalakad. Ano ang una mong dapat gawin? A. Tulungan ng taong naglalakad. B. Maghanap ng ligtas na lugar para pumarada. C. Tumawag ng pulis. Ang tamang sagot, letter A, tulungan ng taong naglalakad. Kapag papalapit sa kurbada o palikong bahagi ng highway, dapat A. Bagalan ng takbo bago lumiko. B. Bilisan ng takbo habang paliko. C. Biglang magpreno habang lumiliko. Tamang sagot, letter A. Bagalan ng takbo bago lumiko. Ano ang pinakamabuting gawin kung ikaw ay inaantok habang nagmamaneho? A. Buksan ang radyo ng napakalakas. B. Magmaneho ng higit na mabilis. C. Huminto sa tamang pahingahan at magpahinga. Tamang sagot, letter C. Huminto sa tamang pahingahan at magpahinga. Ang kulay berdeng traffic light sa intersection ay nangangahulugang A. Pinahihintulutang tumawid ang mga tao sa lahat ng tawirang pantao. B. Hindi pinahihintulutang tumawid ang mga tao sa lahat ng tawirang pantao. C. Ang mga sasakyan sa kabilang kalsada ay nakahinto. Ang tamang sagot, letter C. Ang mga sasakyan sa kabilang kalsada ay nakahinto. Kung balak mong bumagal o huminto, dapat mong A. Bumusina. B. Tapakan ng iyong preno ng magaan upang buksan ang iyong mga ilaw sa preno. C. Manatili sa iyong linya pagkatapos huminto. Tamang sagot, letter B. Tapakan ng iyong preno ng magaan upang buksan ang iyong mga ilaw sa preno. Ano ang gagawin mo kung ang brake lights ng nasa harap mong sasakyan ay umilaw? A. Maghanda ng pumreno. B. Bumusina. C. Lumiko sa kanan o kaliwa. Tamang sagot, letter A. Maghanda ng pumreno. Ang paglagpas sa bilis ng limitasyon ng pagmamaneho ay A. Pinapayagan lamang kapag lumagpas sa isa pang sasakyan. B. Pinapayagan lamang kapag ang iba pa mga sasakyan ay mabilis kaysa sa limitasyon ng bilis ng pagmamaneho. C. Hindi pinahihintulutan ng legal. Ang tamang sagot, letter C. Hindi pinahihintulutan ng legal. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal tumawid ng hayop. B. Kulungan ng hayop. C. Tawiran ng hayop. Tamang sagot, letter C. Tawiran ng hayop. Pag may sakit, ang iyong kakayanan sa pagmamaneho ay maaring maging hindi maayos. Dapat kang A. Uminom lamang ng kakaunting gamot. B. Makipagkita sa iyong doktor kada bago magmaneho. C. Huwag magmaneho matapos uminom ng kahit anong gamot. Tamang sagot, letter C. Huwag magmaneho matapos uminom ng kahit anong gamot. Kailan legal na gamitin ang balikat ng kalsada para sa dumadaan na ibang sasakyan? A. Kapag ang sasakyan sa harap mo ay lumilikom pakanan. B. Kapag ang sasakyan sa harap mo ay lumilikom pakaliwa. C. Hindi pinahihintulutang dumaan gamit ang balikat ng kalsada. Tamang sagot, letter C. Hindi pinahihintulutang dumaan gamit ang balikat ng kalsada. Upang mabawasan ang pinsala ng iyong sasakyan sa kapaligiran na dapat mong A. Pumreno sa maayos na oras. B. Gumamit ng makitid na kalye. C. Gumamit ng mga busy na ruta. Tamang sagot, letter A. Pumreno sa maayos na oras. Sa anong pagkakataon hindi maaaring mag-overtake? A. Tuwing gabi. B. Kung umuulan. C. Sa blind curve.
Tamang sagot, letter C, sa blind curve. Kumpletuhin ang tamang pahayag. Hindi mo dapat gamitin ang busina kapag ang iyong sasakyan ay nakatigil. A. Maliban kung ang isang gumagalaw na sasakyan ay maaaring maging sanhi ng panganib. B. Maliban kung ito ay ginagamit lamang ng sandali. C. Maliban sa pagbibigay ng senyales na nakarating ka na. Tamang sagot, letter A. Maliban kung ang isang gumagalaw na sasakyan ay maaaring maging sanhi ng panganib.